So yun guys, nandito na tayo sa shop, sa Secret Garage. PPMS natin ngayon yung Honda Click ng aking manager na si Ma'am Don Cruz. Linis pang gilid. Papakita ko sa inyo kung paano mag-PMS at mag-CVT cleaning ng isang Honda Click, kung paano pasunod-sunod guys. So wag na natin patagalin to, let's go, umpisa na natin. So yun guys, ang unahin natin ay i-drain muna natin yung langis ng ating Honda Click, para habang ginagawa natin yung CVT cleaning is na-drain na yung ating langis dito sa may baba. Iiwasan natin mabilog. Gagamit tayo ng mga power tools na sure na hindi makakabilog ng ating bolt doon sa may drain plug. So yan guys, ito buksan natin sa ilalim muna. Dapat sure na hindi mabibilog yung ating bolt, kasi ng number 1 na dapat nating ingatan sa pag-change oil. Kaya na guys, i-drain na siya. Drain na muna natin habang babaklasin natin yung CVT crankcase. So yun guys, ang susunod natin ay babaklasin na natin ang ating panggilid. So yun guys, babaklas na. So ang pulley may nut at saka isang malaking spacer or washer. Ito siya, nut at saka spacer washer. Ayan po yung pang Honda Click Then ganito po yan ng pwesto niyan. Yan, ganyan po tandaan nyo po guys. Meron po siyang spacer sa pulley. Then backplate. Sa backplate po may tatlong slider piece. Napaka-importante po niyan, kasi pag medyo maluwag na po yung slider piece natin ay medyo maingay at makalansing ang ating panggilid. Then yung ating mga bola, check natin yung mga bola. All good pa yung mga bola niya. Then yung kinakabitan ng bola na pulley, all good pa rin. Kaya nakikita nyo po to, hindi po umaabot yung pump belt niya sa pinakataas. Kasi sa degree po, pag dinegree po natin to ng 13.5 o pinalitan natin ng 13.5 degree, pwede yung belt niya aabot yan sa pinakataas. Hanggang dyan lang po maabot yung belt niyan. Kaya hindi po siya nagbibigay ng ganong kagandang top speed. Ang susunod na tatanggalin natin ay yung torque drive, clutch bell, clutch lining. So ang size naman niya ay, ang size pala po ng sa may pulley ng Honda Click ay 22. Sa clutch bell niya po at saka sa torque drive niya is 19 guys. So yan, pakasin na natin. Gagamit po tayo ng power tools natin. Ayan guys, may nut siya. May washer din po yan. Ang washer po ng clutch bell dito sa may torque drive ay manipis lang po, para hindi po kayo malito. Clutch bell po, double check natin yung clutch bell. All good pa, medyo madumi lang. Belt, check natin, kasi may mga crack na siya, pero pwede pa naman siyang magamit. Tapos yung lapad ng pump belt nya, hindi natin masukat kasi wala tayong pansukat, pero tingin ko pwede pa naman. Pero para sa akin, siguro mga next na pagpalinis ng panggilid, magpalit na siya ng pump belt nya. So yan, ito yung torque drive nya, female at saka male. Ito yung clutch lining, clutch housing, clutch lining. Lilinisin na rin po natin yan, sabay-sabay na po natin lilinisin yan. Tapos i-regrease din natin yung mga bearing dito sa loob ng torque drive. So let's go, linisin na natin siya guys.
Tatanggalin natin yung clutch lining, then torque drive para ma-check din natin kung ano yung mga dapat pang palitan sa loob. Yan guys. Ito pagtanggal niya na. Pakan nyo lang to. Tapos habang nakatapak dyan, pupukin lang to. Kikita ba guys? Tapos guys, yan, tanggal na yan. Tingnan nyo guys. Maluwag na siya, di ba? Pero habang binabaklas nyo yan, syempre may spring yan guys. Didiinan nyo to. Diinan nyo yan. Kung wala kayong katulong, pwede nyo paahin. Tapos ikutin nyo lang dahan-dahan. Ito. Anong ikot? Yan, pakaliwa. Yan. Pakaliwa. Mga Oo. patanggal? Oo. Yan. So yan guys, natanggal na natin yung clutch housing, clutch lining. Yan. Ito, nut. Nakita nyo naman yung pagbaklas ko kanina, ha? Tapos yan guys, yung spring. Sobrang dumi. Kalawang na guys. Pagtanggal naman yan guys, may clip yan. Yan, nakikita nyo, may clip yan, 3 sa clutch housing para matanggal yung clutch lining. So yan guys, para matanggal yung sa clutch lining, gamitan natin ng flat screw. Iwasan po natin mawala yan kasi napakaliliit niyan guys. Ganito yan, sisikwatin lang natin yan. Yan, ha, iwasan natin tumawala guys, ha. Yan. Yung pinaka-lock. Yan, 2, 3. Tapos angat lang to guys. Ito yung pinaka-washer nya o pinaka-plate nya. Angatin lang natin yan. Yan guys, pag nabaklas na natin yan, sunod natin babaklasin yung mga clutch spring. Iwasan din na tumalsik ang clutch spring kasi mahirap maganap guys. 1, 2, 3. Yan po yung mga clutch spring nya. Alam ko ang stock ng Honda Click clutch spring is 800 RPM. So pag natanggal na natin yung mga clutch spring guys, pwede na natin tanggalin yung mga clutch lining. Yan, sobrang lalagkit na guys, oh. Kasi hindi na siya basta-bastang bumubuka guys. Nakikita nyo guys. Sobrang hirap. Kung hindi natin nalilinis to guys, pag hindi natin nare-regrease to o nalilinis tong clutch housing, ayun ang cause ng dragging. Kasi guys, hindi siya bumubuka. Yung guys, ang hirap tanggalin. Kaya dapat guys, lagi nalilinis ang mga panggilid. Para iwas dragging, iwas aberya din sa daan. Na-check din natin yung mga panggilid natin kung ano yung mga dapat nang palitan. Eto, wag nyo rin kakalimutan to. Yung mga rubber bushing o rubber damper ng clutch housing. So yun guys, nahihirapan tayo magtanggal ng clutch lining. Kasi grabe, sobrang dumi, sobrang lagkit na ng etong ehe na to na kinakabitan ng ating clutch lining. So yan guys, at saka yung clutch lining natin medyo malaki na rin ang butas. Para sa akin is ito, nakikita nyo ba? Kita nyo? Yan, malaki na ang butas. Ginagamit lang naman to service sa trabaho. Biyahe lang, papasok ng trabaho, uwi ng bahay. Pwede pa to, tatagal pa to ng 3 months, 6 months. Yan, pero para sa akin, kung lagi mong ginagamit sa delivery, sa mga delivery courier, sa pagtatrabaho, sa mga mabibigat na karga, like mga Lalamove, mga Metromart, yan, mga Grab, para sa akin, hindi ko na ito nire-recommend. Ang dapat dito is palitan na agad para sa akin kasi lalaki na ng butas niya. Cause din po yan ng dragging at medyo delay ang pagbuka. Itong ehe na to na sobrang dumi. Yeah, ito. Buti na lang nabuksan natin siya. Malilinisan na natin. So, next na bubuksan natin ay torque drive.
Yan, iniikot lang to. Ito, tatanggalin to guys. Kikita nyo, itong pinakalock na to, tinatanggal lang yan. Aangat mo lang yan guys. Yan guys, aangat na natin. At yan, may mga dapat tayong i-regrease dyan, mga bearing na yan. Oh, may napansin din ako dito sa female torque drive. Napapakita ko sa inyo mamaya pag nalinisan ko. So yan guys, oh, nakikita nyo. Yung kanal niya guys. Kikita nyo ba guys? Yung pinakakanal niya, yan oh, kita nyo. Tabingi na po siya. Medyo may curve na siya banda rito. So, ayan oh. So, para sa akin, kung ginagamit nyo lang to pantrabaho, yun, ulitin ko nga, kung pantrabaho lang, mapagtsatsagaan pa naman to. Pero kung sa mga delivery rider natin, mga lalamove rider natin, mga Metro Mart rider natin, mga Grab, para sa akin, hindi ko na i-recommend na gamitin ulit to. Papalitan na natin to. Pero after 6 months, papapalitan ko na sa kanya to. So yun guys, nalinis na natin lahat. Pagre-regrease na po tayo ng mga dapat i-regrease dito sa ating clutch lining kasi sobrang lagkit na talaga. Hindi na siya bumubuka. Papakita ko sa inyo kung anong gagamitin nating grasa. Kulay blue. High temp. Kabit na muna natin yung tatlong damper. So, bago natin kabit, make sure na punasan, malinis, at walang alikabok. So, ayan. Sa dalawa, tatlo. Yan, tatlo guys. Nakita nyo, pasunod-sunod ha. Tatlo. So, ang sunod na kakabit natin yung ating clutch lining. Malinis na rin ha. Pero bago natin ikabit, gagrasahan po muna natin itong tatlong ehe na to. So yun guys, nalagyan natin siya ng groove. So yan, na-regress na rin natin tong clutch housing. So yan, kabitan natin isa-isa yung ating mga clutch lining. Kanina, yan nakikita nyo, kanina hirap na hirap tayong tanggalin yan. Yan. So pag umikot to, bubukas sila na maayos. Para mas mabilis silang kumapit sa clutch bell natin. So yan, kabit na natin. Uwi na muna natin to. Kabit na natin yung clutch spring guys. Isa. Dalawa. Tatlo. And guys, nakabit na natin yung mga clutch spring. So ang susunod na ikakabit natin, etong plate. Make sure punasan natin ng maayos. Kabit na natin. Pag nakabit na natin yung plate, so ang susunod natin kabit yung pinaka lock. Itong tatlong to. Yan guys, kabit na natin. Make sure na nakakabit na maayos yung mga lock para iwas ang aberya. Iwasang pumitik guys. Kasi pag pumitik yan, baka mawala. Yan guys, nakabit na. Susunod natin itong ating torque drive. So yan, ito yung i-regress natin. Yung ating male torque drive. I-regress na natin yung ating torque drive. Yan, punasan lang natin ng maayos. After natin ma-regress yung female torque drive, ay kakabitan natin ng mga o-ring. Para yung grasa na nilagay natin doon sa loob, hindi lumalabas dito sa may sa may clutch lining, clutch housing. Huwag niyo pong kakalimutan lagyan ng o-ring to. Kasi para hindi po lumabas yung grasa dito sa taas. Taas baba po yan. O yan po yung sa baba, o-ring.
Tapos ito yung o-ring sa taas. Labas loob po yan para hindi po lumalabas yung grasa dito sa may taas. So yan, kakabit na natin yung female torque drive sa male torque drive. Kakabit din natin itong mga bulitas. May mga bulitas po yan guys. Ito, tatlong to. Partner yan guys. Isa. So yan guys, tatlo na yan ha. Isa, dalawa, tatlo. Tapos lalagyan din natin ng grasa yan guys. Pag lalagyan na natin ng grasa yan guys, lalagay na natin yung lock. Ayun ang pinaka-lock niyan guys. Nalagay na natin yung lock. So pagkatapos niyan, kakabit na natin yung spring. Spring ha, spring. Tapos ito spacer, then clutch lining. Yan guys, nakabit na natin yung ating torque drive. Tapos ang paghigpit guys, ganun din. Kuha lang kayo ng martilyo, tapos pukpukin nyo lang. Okay, tapos na natin kabit ang ating torque drive, clutch lining. 1 hour later. So yun guys, naikabit na natin lahat. Nadali na natin at tumawag na yung ating client. So ayan guys, papakita ko sa inyo. So let's go guys. Smooth na smooth. Ang ganda ng pagpag ng pump belt guys. Yan. So ayan, maraming salamat sa mga sumubaybay na naman sa ating vlog regarding sa ating mga alagang motor. So hindi ko na patatagalin pa at nagmamadali na yung ating client. Dito ko na tatapusin yung ating video vlog. Please like, share, subscribe, and click na rin ang notification bell para updated tayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. So yun mga kasulido, bye bye, peace out.